Higit na balita ang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Martes. 12 katao na nanonood ng liga sa isang barangay nagrambulan matapos tumanong magkapikunan. Lalaking nangunguha ng kawayan sa kanilang bakuran natagpuang patay. Panibagong oil price hike ipinatupad ngayong May 5. 90% ng traditional jeepneys sa Pangasinan balik pasada na. At pasyalan natin ang Kasapsapan Beach na tinaguriang Hidden Gem sa Kasiguran, Aurora. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Panibagong oil price hike ang ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, dismayado ang transport sector sa ipinatupad na oil price hike ngayong araw ng iba't ibang kumpanya ng langis. Halos isang buwan na tumigil sa pamamasada ang tsoper na si Gerald dahil sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo sa mga nagdaang buwan. Pero sa pagbaba ng presyo ng langis sa mga nakalipas na linggo, muli siyang bumalik sa biyahe. Pero posibleng huminto ulit si Gerald sa pamamasada dahil sa panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Epektibo ngayong araw, tumaas ng 2 pesos and 21 centavos ang kada litro ng gasolina habang 2 pesos and 66 centavos naman sa kada litro ng diesel. Mabigat daw para sa transport sector ang panibagong oil price adjustment. Nanganganin kami din naman umano dahil grabe tumaas na naman yung diesel. Sa monitoring ng One Pangasinan Transport Federation, balik pasada na ang nasa 90% o katumbas ng mahigit 1,000 jeepney drivers sa Pangasinan. Kahit papaano ay nakatulong daw ang sunod-sunod na linggong oil price rollback sa diesel. Bagamat may halos 3 pisong pagtaas sa kada litro ng diesel ngayong araw, umaasa ang OPTF na babalik sa 55 pesos hanggang 60 pesos ang kada litro ng diesel sa bansa. Yung napag-usapan namin sa National Confederation of Transport Cooperatives, sana magkaroon kami ng price cap na 55 pesos. Tapos lahat ng mga ayuda, direkta na lang sa mga gasoline station na direktang ibabawas na lang para lahat kasi mga katikim. Kung babalik sa 55, ang ganda na ng kita ng mga driver. Pero kailangan din, maski na hindi tataas. Kasi taas din ang pasaya, ayos na. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng OPTF sa LTFRB at provincial government upang makahingi ng suporta. Umaasa rin ang transport sector na maaprubahan ang matagal ng petisyon na aumento sa pasahe. Chris, kasabay ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, tiniyak ng One Pangasinan Transport Federation na walang nag-overcharge na mga jeepney drivers sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, regular naman ang ginagawa ng iba't ibang local government unit na posting sa oil price monitoring sa kanilang mga official page para magkaroon ng guide ang mga jeepney drivers sa presyo ng produktong petrolyo sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. 12 babaeng nanonood ng liga sa isang barangay nagrambulan matapos umanong magkapikunan. Nakatutok, Sandy Salvacio. Sa video na kumakalat online, makikita ang kumpulan ng mga tao sa loob ng isang paaralan sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Ang ilang residente, pinaghihiwalay na ang mga babaeng ito na nagkainitan at halos magpisikala na sa galit. Ayon sa punong barangay, hapon ng April 28 nangyari ang gulo. Ang punot dulo, kantsawan daw habang nanonood ng liga ng basketball. Kaya pala, tapos na yung palaro. Palaro nila, tapos na. At pagkatapos din doon, yung mga fans na lang ang mga sumunod. Siguro nagkapikunan sa yung mga fans nila o kantsawan. Nung sila daw na nilalabas na, doon na. Sagutan nila diyan. Nagsimula raw ang lahat sa simpleng pag-cheer sa mga manlalaro ng kanilang mga purok hanggang sa nagkapikunan ang mga manonood. Sabi ng punong barangay, 12 kababaihan kabilang ang 4 na menor de edad ang sangkot sa sigawan at sabunutan sa loob at labas ng paaralan. Pinagharap sa barangay ang 2 grupo at nagkaayos din.
Sinabi ko na Iski na hindi na siya magpapalaro ng basketball. Kasi napakasarap maglaro ng basketball pag may fans. Diyan nagsisimula. Sabi ko sa kanila, mag-usap-usap na lang tayo dito. Tuloy pa rin naman daw ang liga ngunit naghigpit na ang barangay council at iba pang mga otoridad sa pagbabantay upang maiwasan ang gulo. Ngayon, dadaling ko yung mga tanod ko dito ay magdadala ko siguro ng mga 4. At sa kaibigan ko na lang ito para sigurado yung nasa checkpoint na naka-duty na pulis. Bagamat may iba't ibang paraan upang ipakita ang suporta sa mga manlalaro tuwing may liga, mainam na maging sport at disiplinado pa rin upang ma-enjoy ang panonood sa laro. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. 64 anyos na lalaki nasawi habang nangunguhan ng kawayan sa kanilang bakuran. Nakaalerto, CJ Torida. Sa cellphone video na ito, makikita ang biktima na sumabit sa gitna ng mga kawayan sa isang bakuran sa barangay Sagud Balay, San Fabian, Pangasinan. Nadiskubre ang bangkay bandang alas 9 ng umaga noong linggo. Makikita rin sa mga larawan na ito na kuha ng San Fabian Police na tulong-tulong ang mga otoridad upang maibaba ang bangkay ng biktima. Gumamit pa ng hagdan at tali ang mga otoridad. Kinilala ang biktima na isang 64 anyos na lalaki, residente ng nasabing barangay. Sa investigasyon ng pulisya, bandang 1:00 ng hapon noong Sabado, nangunguha raw ng kawayan ng biktima sa kanilang bakuran nang biglang hindi na mahanap ng kanyang mga kaanak. Nakita na lang nila kinabukasan na naipit sa itaas ng mga kawayan at wala ng buhay. Alas 2 nga siya nagsiba ng kawayan. Ang init. Hinahanap namin nung kala namin lumakad kasi pag lumalakad. Nakita nila doon sa taas ng puno ng kawayan, parang wala ng buhay kaya tumawag agad dito sa police at yun, agad nating nirespondihan kasama yung mga BFP at ni-retrieve natin yung tao. Nung binaba nila yung bangkay, wala na siyang buhay. Walang palatandaan ng foul play sa insidente base sa investigasyon ng PNP. Sa panayam ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa kaanak, may karamdaman sa puso ang biktima na posibleng sanhi ng kanyang pagkamatay. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Pagsapit ng harvest season sa Setyembre, posibleng tumaas ang presyo ng lokal na bigas ayon sa Department of Agriculture. Tumaas daw kasi ang presyo ng pataba o fertilizer dulot ng gera sa Middle East. Mula sa dating 1,650 pesos, nasa 3,000 pesos na ang presyo ng kada sako niyan. Sa tansya ng DA, posibleng sumampa sa 62 pesos kada kilo ang local rice. As of April 29, ang presyo ng lokal na bigas sa ilang palengke sa Metro Manila ay naglalaro sa mahigit sa 44 pesos hanggang mahigit sa 55 pesos ang kada kilo. Para mapigilang sumampa pa ang presyo ng bigas, pinag-aaralan daw ng Agriculture Department ang rice blend o paghahalo ng local rice sa imported rice. O kaya'y ihahalo ang local rice sa puting mais. Magbibigay rin ng subsidiya at pataba sa mga magsasaka ang pamahalaan. Narito na ang Ratsyada Balita. Namahagi ng fare and gasoline subsidy para sa mga manggagawang kabataan sa Barangay Longos, Calasiao, Pangasinan itong nakalipas na selebrasyon ng Labor Day. Napapanahon daw ang tulong ngayong nararanasan ng krisis. Dumaan sa masusing beripikasyon ang mga benepisyaryo na tanging mga kabataan lamang na may trabaho. Nasa 150 benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 200 pesos na subsidy. Mahigit 700 na mangingisda sa Ilocos Norte ang nahatiran ng tulong mula sa pamahalaan. Sila ang mga mangingisdang direktang apektado sa isinasagawang balikatan exercises sa lugar. Pansamantala kasi silang pinagbawalan na pumalaot dahil sa pagsasanay. Pinangunahan ng Department of National Defense ang pamimigay ng financial assistance at mga food packs naman na galing sa lokal na pamahalaan. Mahigit 250 na tricycle driver sa Cabanatuan City ang nabigyan ng libreng gasolina. Tig 3 litro ng gasolina ang natanggap ng mga tricycle driver. Hatid ito ng mag-asawang Good Samaritan na vloggers mula sa Gapan City sa tulong ng ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Cabanatuan. Nauna nang nabigyan ng kahalintulad na tulong ang mga tricycle driver sa Gapan. CJ Torida,
One North, Central Luzon. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang dalawang low-pressure areas sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mababa ang tsansa ng LPA na maging bagyo habang ang isa ay posibleng lumakas at maging tropical depression sa loob ng 24 oras. Buong bansa pa rin ang maapektuhan ng easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin na galing sa karagatang Pasipiko. Base naman sa forecast sa Pag-asa, mahigit sa 20 lugar ang makakaranas ng heat index na nasa danger level bukas. Aabot yan hanggang sa 44 degrees Celsius. Sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, pero mga panandalian lamang. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Hulikam ang pagsalpok ng motorsiklo sa papalikong kuliglig o tractor sa isang intersection sa Burgos, Isabela. Tubila po ng rider. Tinulungan ng mga residente ang sugatang rider. Ayon sa mga otoridad, nagkaayos naman na kalaunan ang biktima at ang driver ng kuliglig. Wala silang pahayag. Nasunog ang isang gas tanker na nasa motor pool compound sa Madela, Quirino. Tutukan sa report. Sa video na ito, makikita ang makapal at maitim na usok sa bahaging yan ng Barangay Dipintin, Madela, Quirino. Nasusunog pala roon ang isang tanker na nasa loob ng isang compound sa barangay. Nagtulong-tulong ang mga bumbero sa pag-apula sa sunog. Nagkata kami ng initial findings. Kahapon kasi mga alas 2 ng hapon, sumiklab yung apoy. As per our initial investigation, kasalukuyan silang nagsasalin ng diesel from their tank going to the tanker truck for delivery. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog. 10 fire truck ang rumisponde para sa firefighting operation. Nasunog din ang 5 nakaparadang truck malapit sa pinangyarihan ng sunog. Sa paunang tala ng Madela Fire Station, aabot sa 15 million pesos ang danyo sa sunog. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na magkuhanan ng pahayag ang may-ari ng mga nasunog na ari-arian. Matapos ang ilang araw na pag-uulan, muling sumiklab ang forest fire sa bahagi ng Sitio Balangagan, Barangay Takong, Sagada Mountain Province. Naapula rin agad ang sunog. Pinaalalahanan ng pamunuan ng Sagada Fire Station ang ilang residente na maging responsable at iwasan ang pagsusunog sa lugar. Iniimbestigahan ng otoridad kung gaano kalawak ang napinsala ng sunog. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, pagnipis ng supply ng kuryente posibleng maranasan hanggang sa Agosto ayon sa DECORP. Naritong report. Umaabot sa 80 megawatts ang system peak o demand sa kuryente sa Dagupan City kada araw, maging sa ilan pang bayan na sakop ng Dagupan Electric Corporation. Normal daw ang ganitong demand ngayong tag-init ayon sa DECORP. Mas mataas ito kumpara sa 70 hanggang 75 megawatts na normal o average demand sa pangkaraniwang araw. Wala naman daw problema sa supply ngayon. Pero ang pinaghahandaan ng DECORP ay ang posibleng pagnipis sa supply ng kuryente na magsisimula sa buwan ng Hunyo na posibleng umabot pa hanggang Agosto. Historically talaga pag pumapasok ang summer, tumataas ang demand kasi dahil nga doon sa kainitan ng panahon. Noong 2024, kung kailan naranasan ng El Nino sa probinsya, umabot sa 105 megawatts ang system peak o demand sa kuryente sa Dagupan City kada araw. Sakaling matinding epekto ng El Nino sa probinsya sa mga susunod na buwan, posibleng umabot din sa 100 megawatts ang demand sa kuryente. Hopefully, pag gano'n ang situation, hindi magkakaroon ng mga plant failures
o walang masyadong transmission constraints. Sa ganitong kainit na panahon, hindi raw maiwasan ang mataas na konsumo sa kuryente. Dalawa-dalawang yung aircon. Yun. Masakit sa bulsa talaga. Panawagan ng DECORP sa mga consumer na maging responsable sa pagkonsumo sa kuryente. Mahalagang magtipid sa konsumo para mapanatiling matatag o stable ang supply. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Presyo ng luya sa mga daan public market tumaas ng hanggang 30 piso ang kada kilo. Ang detalye sa report. Stick to the budget ngayon si Nanay Normanda dahil sa matataas na presyo ng mga bilihin sa mga dan public market. Isa raw sa laging nasa listahan niya ang mga pampalasa, kaya muling naghigpit sa pera si Nanay Normanda nang mabalitaan ng halos 30 pesos na itinaas sa kada kilo ng luya. Halimbawa, 1 kilo, kalahati na lang, pagkakasyahin ko na lang yun para kumasa sa budget. Opo, kailangan sa bahay. Mula sa dating 90 to 100 pesos na kada kilo ng luya, ngayon, nasa 120 pesos na ang average na presyohan nito sa mga pamilihan. Bumaba raw ang supply na posibleng epekto ng mataas pa rin na presyo ng langis. 100 lang nung kasi binta namin. Ngayon, 2 days ago, nagiging 1.2 na. 31 port. Siguro gawa ng out of supply o kaya konti lang ang supply, ganun lang yun. Sa ngayon, wala pang masyadong production ng luya sa Biskaya. So, hindi pa season, kaya medyo mataas. Dagdag ng sinag, maaaring tumagal pa ang mataas na presyo ng luya hanggang sa mga susunod na linggo. Expected mga 1 month from now, medyo bababa na yung presyo. Git ng sinag na normal pa ang supply at presyo ng iba pang mga pampalasa tulad ng bawang at sibuyas. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Nasa 10,000 piraso ng mud clam o kago sabay-sabay na inihaw sa Pamplona, Cagayan. Silipin sa report. Sa ikalawang selebrasyon ng Naregta Kaggo Festival sa Pamplona, Cagayan, muling nabuhay ang diwa ng pagkakaisa sa bayan. Nagsama-sama ang mga residente at mga bisita sa gilid ng kalsada upang sabay-sabay na mag-ihaw ng nasa 10,000 piraso ng kaggo o mud clam sa ganang bayan sa Kaggo na nakukuha sa mga ilog. Matapos ang pag-ihaw, sabay-sabay ring nilasap ng mga residente at bisita ang malinamnam na kaggo. Bahagi rin sa selebrasyon ng kapistahan ang magkulay na pagbabahagi ng talento ng mga taga Pamplona. Sa makukulay na costume sa street dancing, sumisimbolo ito ng saganang kultura at nakaugalaan sa bayan. Patok din ang mga booth na nakadisplay ang mga pinagmamalaking produkto ng iba't ibang barangay sa Pamplona, mula sa mga handicraft, pagkain at iba pa. Binuhay sa interpretative dance competition ang tradisyon ng pamumukpok o paggawa ng metal wares sa taunang Pinukpok Festival sa Florida Blanca, Pampanga. Iba't ibang entry ang highlights ng kompetisyon na nilahukan ng mga estudyante at kabataan mula sa nasabing bayan. Ipinakita ng grupong ito ang mga raw material na ginagamit sa paggawa ng metal wares. Gamit ang malalaking pamukpok, isinabuhay nila sa pamamagitan ng sayaw ang proseso ng paggawa ng metalware na hango sa kwento ng ilang kilalang metalware makers sa bayan. Idinaraos ng Florida Blanca ang Pinukpok Festival tuwing huling linggo ng Abril o unang linggo ng Mayo bilang pagkilala sa industriya ng pamumukpok ng metal o panggawing iba't ibang produkto gaya ng kitchenware, religious images at ornaments. Sinasabing mas matibay ang mga ito kumpara sa mga gawa ng makinarya dahil mano-manong hinuhubog at ginagawa ang bawat piraso mula sa sipag at tiyaga ng mga Kapampangan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Esta Sectu Encantadix. Sa nanlapit po na epic finale na Encantadia Chronicles sa Sangre sa Biyernes, nagsimula na ang puksaan ng mga sangre laban sa kapwa sangre sa episode kagabi. Ginamit ni Gargan Tom Rodriguez ang kanyang powers para kontrolin ang isip ng Sangre 2016 sisters na sila Danaya, Sanya Lopez, Alena, Gabby Garcia, Pirena, Glyza De Castro at amihan Kylie Padilla. Kaya naman struggle is real para sa mga bagong sangre na sila Tera, Bianca Umali, Adamus, Kelvin Miranda, Flamara, Faith Da Silva at Dea Angel Guardian.
Si Batalumang Cassiopeia, Solen Yusuf, may patis sa mangyayari sa Sangre 2016 na dapat abangan ng viewers sa episode mamaya. May hint din si Kylie sa posibleng ending nilang magkakapatid na Sangre. Ngayong huling 4 na gabi, bago ang pagtatapos. Abangan niyo po ang mangyayari sa original Sangre. So, masaya naman. May mangyayari sa amin na magkasama kaming lahat. So, it's pretty good. It's exciting. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mahigit 4.4 million pesos na halaga ng marijuana nasamsam sa magkakahiwalay na plantasyon sa Benguet. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Aabot sa mahigit 4,000 piraso ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng autoridad sa kanilang marijuana eradication operation sa mga bayan ng Kibungan, Kapangan at Bakun sa Benguet. Iba pa riyan ang nasamsam na 30,000 gramo ng dried marijuana stalks with leaves and fruiting tops na nagkakahalaga ng mahigit 4.4 million pesos. Agad din sinunog ang mga illegal na droga. Iniimbestigahan na kung sino ang mga cultivator. Arestado ang 42 anyos na street-level individual sa drug bypass operation ng otoridad sa Mankayan, Benguet. Nakuha sa target ang kabuang 3.5 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 24,000 pesos. Huli rin ang 27 anyos na lalaki sa drug bypass operation ng otoridad sa Baguio City. Binentahan ng high-value individual na target ang nagpanggap na posture buyer ng mahigit 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng mahigit 300,000 pesos. Iba pa riyan ang nakumpiska sa target na 47 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 pesos. Timbog ang magtsuhin sa search warrant operation ng pulisya sa Baguio City. 6 na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nakuha sa operasyon. May mga nakumpiska rin na drug paraphernalia. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga nahuli. Inihahanda na ang reklamo laban sa magtsuhin. Arestado ang 2 tricycle driver sa drug bypass operation ng otoridad sa HN Nueva Ecija. Mahigit 20 gramo ng hinihinalang shabu ang nakuha sa mga sospek na edad 50 at 76. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang dalawa. Wala pang pahayag ang lahat ng nahuling mga sospek. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Bagong silang na sanggol na babae inabandona sa tabing kalsada sa Manawag, Pangasinan. Tutukan sa report. Isang bagong silang na sanggol ang nakita ng ilang residente sa Barangay Lipit Norte, Manawag, Pangasinan madaling araw kanina. Bigla umanong nakarinig ng iyak ang isang residente nang mapadaan sa lugar. Nang lapitan kung saan nanggagaling ang tunog, laking gulat niya nang makita ang dugo ang sanggol. Katransaksyon kaming tungkol sa sa aso, may dadaanan yung aso. Pagdating namin doon sa labasan, nakita naman narinig ng kasama ko yung iyak ng sanggol. Nasabi ko nung una, parang lang ng pusa, umiyak yung bata. Doon namin na sanggol kasi may gumalaw na sa karton eh. Agad daw silang nag-report sa autoridad. Agad din dinala ang sanggol sa Manawag Community Hospital para masuri ang kondisyon. Hindi pa putol yung niya pusod niya. May mga konting dugo pa yung basa pa talagang hindi pa ganong matagal yung nung ginawa yon, nung nilapag siya doon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Pagkakalam namin sir, hindi taga rito yung nagluwal ng bata. Walang puso yung yung nanay niya na iniwan niya lang doon yung bata, hubad-hubad, tas malamig. Nanginginig nga yung bata nung pumunta kami doon. Tinungo ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang MSWD pero hindi na sila nagbigay ng detalye bukod sa maayos umano ang kondisyon ng sanggol. Nakatutok din ang Manawag Police sa insidente. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Patay ang isang lalaking 5 taong gulang matapos na malunod sa Bitbit River sa Norsagaray, Bulacan. Kwento ng ina ng biktima, pasan sa likod ng kanyang asawa
ang kanilang anak habang papunta sa malalim na bahagi ng ilog nitong Biyernes. Pero nang pabalik na sa mababaw na bahagi ang mag-ama, bigla na lamang nadulas ang kanyang asawa. Agad namang tumulong sa mag-ama ang iba pang naliligo sa ilog. Una nilang nasagip ang ama bago nakuha ang katawan ng anak. Sinubukang i-revive ang bata ng isang nurse na naroroon pero nabigo. Nakaburol ngayon ang nasawing bata sa kanilang bahay sa Valenzuela habang nasa maayos namang kalagayan ang ama. Mahigit 300 tricycle sa Dagupan City wala pa ring decal ayon sa poso. Sundan sa report. Aabot pa sa halos 10% o katumbas ng mahigit 300 pumapasadang tricycle sa Dagupan City ang hindi pa rin nakakabitan ng decal o regulatory sticker. Patuloy na hinihintay ng poso ang mga driver at operator para maikabit ang decal sa kanilang mga sasakyan. Ang problema, kulang daw sa dokumento ang ilang driver at operator kaya hindi sila mabigyan ng decal, tulad ng registration na manggagaling sa LTO. May mga ilan-ilan na lang hindi pa natin nakita dahil patuloy pa rin yung paglalakad nila sa may LTO. Bagamat tapos na ang deadline sa renewal ng permit, tuloy-tuloy pa rin ng poso sa pagdidikit ng decal sa mga tricycle. Yun nga lang, kailangan ng magbayad ng penalty o late filing fee ang driver-operator dahil sa atrasadong pagpapakabit ng decal. Makailang beses na raw na nagbigay ng konsiderasyon ng LGU sa mga tsuper kaya walang dahilan para hindi sila tumalima. Nasa halos 30 tricycle driver ang miyembro ng TODA na ito sa bahagi ng Barangay Tapuac. Nadikitan na rin ng decal ang lahat ng pumapasadang tricycle dito. Bawal yun. Kaya lahat kaming mga membro ko, kumpleto ng mga sticker. Umaasa ang poso na bago matapos ang Mayo ay 100% ng makabitan ng decal ang lahat ng pumapasadang tricycle sa syudad. Kasama si Ron Alice Tertaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kasapsapan Beach, tinaguri ang hidden gem sa Kasiguran, Aurora. Ating pasyalan sa report. Mga kapuso, naghahanap ba kayo ng mapayapang bakasyon ngayong tag-init? Isang hidden gem sa Aurora ang unti-unti nang dinarayo ng mga turista dahil sa angkin nitong ganda at katahimikan, ang Kasapsapan Beach sa Kasiguran. Dahil sa kalmado nitong alon, swak na swak ito para sa mga nais mag-swimming, mag-sunbathing o simpleng pagmumuni-muni habang naglalakad sa dalampasigan. Para sa buong pamilya, magkasintahan o maging sa mga solo traveler, ang Kasapsapan Beach ay isang destinasyon na hindi dapat lagpasan sa inyong pagbisita sa Aurora. Sa Aurora pa rin, isang dalampasigan ang nananatiling paborito ng mga beachgoer at thrill seekers. Ating dayuhin ang kilala bilang the birthplace of Philippine surfing, ang Sabang Beach sa Baler. Ito ang pinaka-perfect na oras para sa mga gustong sumubok mag-surfing, mula bata hanggang sa mga young at heart. Paalala ng mga otoridad sa publiko, panatilihin ang kalinisan at sumunod sa safety protocols lalo na kapag nakikipaglaro sa malalakas at matataas na alon ng dagat. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.